Hello, good morning sa tanan na nasagta sa adlaw nga Thursday sa atong online morning devotion nga gahimuon sa matag sayo sa buntag. Nagpabilin pa ang atong motto nga seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and everything shall be added unto us. Come on, let's start the day right by worshiping our God. Hello, GCLS family. Fully awake na ta karon, no? Bulag ta sa lawas, but we are one in the Spirit. Amen. When I'm all alone, you're there to comfort me. You praise me with your love, fill me with your care. Lord, I've seen your marvelous works as I live upon this world. Lord, I offer you my life. Please use me as you want. Lord, I worship you in everything I do. In my heart, please be enthroned. Lord, I worship you from now until the end. 'Cause your name above all names, you're King of the universe. Oh God, in my times of need, you supply me everything. You bless me in many ways. You show me what is real. Lord, I've seen your marvelous works as I live upon this world. Lord, I offer you my life. Just use me as you want. Lord, I worship you in everything I do. In my heart, please be enthroned. Lord, I worship you from now until the end. 'Cause your name above all names, you're King of the universe. Worship you in everything I do. In my heart, please be enthroned. Lord, I worship you from now until the end. 'Cause your name above all names, you're King of the universe. Oh, we bless you, God. Hallelujah, hallelujah. Oh, we give you praise, we give you glory, God. We give you honor. Hallelujah, hallelujah. Oh God, Lord, I worship you in everything I do. In my heart, please be enthroned. Lord, I worship you from now until the end. 'Cause your name above all names, you're King of the universe. Oh, is your name above all names, you're King of the universe. Oh God, is your name above all names, you're King of the universe. Hallelujah, hallelujah. Thank
Thank you kaayo Lord sa imong pagpukaw ka na Ama nining sa kabuntagon nga gipapuka pa nimo ang among mga mata nga imo ming gi-enable nga mobangon gayud Lord ug mga panghimo niini nga bulaton Lord. Thank you kaayo Ginoo Lord nga sa matag sa buntag imong guys pasinati ka namo ang imong kaluoy, ang imong gugma, ang imong grasya madagayaon nga ga-sustain ka namo Lord. Ka-assure ka namo matag adlaw nga balahutay kami Lord tungod kay naa ka o God. Salamat kaayo bisan pa nining laing matahong nga adlaw nga Thursday nga imong gihatag Ginoo nga opportunity gid alang kanamo God nga makaalagad kanimo nga hari sa tanang hari Ginoo sa tanang Ginoo Dios tanang Dios nga ngayon lamang ituboy pasidunggan ipayaw. Sa Lord salamat sa among exhortation karon ikaw mga cover kanamo Lord, continue to cover us with your glory O God, continue to shine the light in us Lord. Salamat kaayo dalaygon kagid Lord sa walay katapusan. Salamat sa imong panalangin Ginoo nga imong giandam alang kanamo nining adlaw O God. Sa Lord kung himaya imo hagayod Lord dawatang among mga pagpasalamat pagdayeg paghimaya pinaagi sa gamhanan nga ngalan Ginoo Kristo nga among Ginoo manluluwas. Amen. Praise God. Hallelujah. So karon na ata sa chapter 25 no sa book of Ezekiel. Kining chapter 25 it has 17 verses mubura kay sa nga tanan no kung makita nato diri kung atong basahon niya do dili siya taas kaayo pero dali kay nato makit-an ang mga highlights no dinhi ni nga chapter kay mubura man. So atong kuhaan ang tibok chapter kuhaan nato og highlight niya. So makita nato diri nga from verse 1 to verse 17 naay upat ka butang nga importante kaayo diha nga makita nato no. Talks about proclamation or in other words prophecy no nga kaning gihatag ni Lord ngadto kang Ezekiel aron mo prophesy si Ezekiel against nining upat ka dapit no. Ezekiel has to prophesy aning 4 places. For example, he has to prophesy against Ammon, he has to prophesy against kaning Moab and Seir no. Ammonites, Moabites no. Then he has to prophesy prophesy against Edom munang upat ka butang no ikatulo. Then ikaupat he had to prophesy against Philistia na sa verse 15. So throw nato hinanglan mo prophesy si Ezekiel against Ammon na siya makita sa verse 2. Dayon the prophecy against Moab and Seir na makita sa verse 8 sa verse 8 and then the prophecy against Edom no. Edom muna siya ikatulo no na makita sa verse 12 dayon against Philistia na makita sa 15. So karon makita nato tan-aw nato unsay mga reasons no unsay reason nga kaning ang prophecy against 4 or 5 places is about judgment no mo prophesy si musulti si Ezekiel ngadto aning 4 or 5 kadapit mahitungod sa judgment nga ipahamtang ni Lord. So the first reason diha sa Ammonites no, the first reason why God has to judge the Ammonites because ningon sila nga no. Then klaro kay diri sa verse 3. Verse 3 ingon din na, thus says the Lord God, because you set against my sanctuary when it was profane, and against the land of Israel when it was desolate, and against the house of Judah when they went into captivity. Tanawa, do mga kuan kaayo ang mga Israelita, mga badlungon kaayo, but because mga chosen people of God sila, masuko gyapon sila si Lord kung dunay mga nasod nga magbugal-bugal gami. It's a sort of bugal-bugal kana bitong tanaw na to sa Bisaya.
It's a sort of bugal-bugal gihapon na ana mura bitaw nakaminus or nakabugal-bugal ang mga Ammonites sa mga katawhan sa Israelita nga mga katawhan sa Dios. Though makita gyud nato nga badlungon gyud kay ang mga katawhan sa Dios, no, pero masuko gihapon si Lord kung dunay magbugal-bugal against them. Kay makita nato dinhi, no, kay nalipay man kamo sa diyang sa diyang gipasipalahan ang akong templo o sa diha nga ang Israel na iagom sa dakong kadaot o sa diha nga ang mga mulupyo sa Juda gipamihag. Nasuko ang Ginoo sa diyang Mayra, Mima. Nanabi kasagaran no ang tao nga pag ang ilang ang mga kontra nila makalamit gani, no, makalamit sa kanang mahiagom sa kadaot, mimahan dayon nato ang mga katawhan nga dili nato ganahan. Mima ra nimo, murag ingon anang nahitabo sa Ammonites. That's why the Lord judged them. Gihukman sila sa Dios kay nga wala nalipay ang Dios sa dihang nag-ingon sila nga kay nalipay man kamo sa diyang gipasipalaan ang akong templo o sa diha nga ang Israel nahiagom sa dakong kadaot o sa diha nga ang mga mulupyo sa Juda gipamihag. Nalipay dili di ay sa New Testament yun gyud ang New Testament nga dili kuno ta malipay kung atong mga kaaway mahiagom sa kadaot. Kay dili malipay ang Dios, dili mahimaya. No, inaana insakto nga term, dili mahimaya ang Dios kung malipay ta nga ang atong mga kaaway na destroy, no? Kay ngano wala ta kahibalo kung kana sila bisan inaana na sila pero mga tinawag man sila sa Ginoo nga pag-abot sa panahon magrepent sila, maghinulsol sila. Yun na so dili gyud ay maayo magbugal-bugal kung dunay atong isig katawo nga naiagom sa kadaot. Dili gyud kanang pag-ingon bitaw nga mima ninyo ana bitaw nainana nga kinaiya sa tawo nga mima mayra sad ana inana no dili di ay malipay ang Dios ana kay tungod ana ang mga Ammonites gihukman sa Dios, gipanish, gi-judge ni Lord. That's why ang giinan si Ezekiel, ingna ang mga taga-Ammonites, ingna ang Ammon nga ako silang i-judge. So sharp kay sa nga tanan. The second is makita na to dinha sa kuan nga ang prophecy against about judgment against Moab. So Moabites na sabta di sa verse 8, no? Because Moab and Seir says, look, the house of Judah is like all the nation. Ingon sila nga tanawa ang mga katawhan sa Israelita sa Israel pareha ra gyapon na wala gyapon ay kalainan. So you see wala gyapon ay kalainan, pareha ra gyapon na sa mga ubang mga nasod nga mga makasasala ana mga inaana ba. So ingon ana ang nahitabo sa mga Moabites sa Moab. Therefore kuan sila kanang gi-judge sila, no? Tanaw na to sa Bisaya, mas tsada mo sa Bisaya kung tanaw na to verse 8. Nag-ingon ang Ginoong Dios kay ang Moab nag-ingon man nga walay kalainan ang nasod sa Juda sa ubang kanasuran. Abrihan ko ug ipaatake ang bahin sa Moab nga dapit sa mga syudad duol sa iyang mga utlanan nga maoy iyang garbo. Grabe no, i-destroy ni Lord ang mga i-destroy ni Lord ang Moab hasta ang mga resources nila, no, ang mga resources nila nga moy naghatag og garbo kanila, no. Siguro rich in resources siguro ang Moab during that time, gihukman sila sa Dios. Kay ngano ang rason din na why God is going to judge them because ingon din niyo kay ang Moab nag-ingon man nga walay kalainan. Natanawa kana bitong anda away walay kalainan kana sila mo mangyapon na sila. Bantay gid ta mga igsuon nga adi lang gyapon wala gyapon na wala gyapon na kalainan. Inaana bitaw kana mo judge bitaw ta sa atong isig ka tawo na delikado kay kita hinuon ang hukman ni Lord, especially kung pinili na tawhan na sa Dios, Kristohanon na unya naay mo ingon nga kana siya delikado kaayo kay subject kanang mo ridicule ta subject for judgment ta. So dili gyud dapat mo ridicule, dili dapat magbiay-biay magbugal-bugal sa atong isig ka tawo. Naay mga sinultian mga isuon nga mo ingon nga
kanang hinumdumi baya nga though inana siya but he was created in God's own image and likeness. Tao na siya nga gimugna ni Lord susama sa iyang panagway bisag ingon ana na siya pero hinumdumi gyud ayaw pasipalai tungod kay kung magpasipala ka sa imong isig ka tao, sama ra nga pasipalaan nimo ang Dios. So mga inaana ba, so that's the reason why Moabites is going to be judged and punished by God. Kay nag-ingon sila nga, walay susama gyapon. The house of Judah is like all the nation. Kana nga word. Pero nakita ni Lord ang ilang kasing-kasing, ang sulod sa ilang kasing-kasing. So, ato ta sa ikatulo, no? Ang ikatulo nga reason why God is going to judge Edom na sa Edom sa verse 12 ta. Thus says the Lord God, because of what Edom did against the house of Judah by taking vengeance and has greatly offended by avenging itself on them. Naa sila'y kinaiya ang Edom, naa sila'y kinaiya nga kanang mag-avenge sila. Naa sila'y kinaiya nga singalan ani ilang kanang mobalos ina na kana bitang that's like kinaiya nga madinumtanon madinumtanon vengeance and has greatly offended by avenging itself on them. Therefore thus says the Lord, I will also stretch out my hand against Edom, cut off man and best from it, and make it desolate from Teman. Grabe no. Ang Bible basic yung kaayo nga dili ayaw pagpanimalos. Ingon ang Ginoo, vengeance is mine. Anak mo ang Ginoo, vengeance is mine. The battle is not yours, but mine. Vengeance is mine. Ang anak Ginoo, ayaw pag-una-una sa lakang sa Diyos. Nakakita ang Diyos sa anak tanan, wala na nalilong sa Ginoo, kung giyon sa kapagdaog-daog, no? Pero dili ganahan ang Ginoo nga manimalos. Dili ganahan. Ihatag sa kamot sa Diyos ang paghukom, ayaw pagpanimalos. Inaala no. Pero ang mga Edomites, no, ang mga Edom, mahilig kay sila vengeance, no, mahilig kay sila nga gagmay lang ligas manimalos dayon sila. Unya ang ila pag yung panimaslan ang mga katawhan sa Dios. Delikado kay sa nga tanan no, kay para guna nag touch not my anointed one. Inanarugar kung Kristohanon ang natarog nimo, Kristohanon ang imong nahimong kaaway, delikado kay ang Ginoo may makigbatok nimo, no? Ingon ba si Lord, the battle is not yours. Vengeance is mine. The battle is not yours. Ana lugar ang Ginoo niya. Kung matimingan pag yun nga ang imong kontra Kristohanon or ang imong kontra pinili sa Dios, katawhan sa Dios, delikado kay ka sa judgment ni Lord. So mao na siya ang ikatulo nga reason nganong God is going to destroy Edom. Na nag-prophesy si Ezekiel nga i-destroy, i-judge, i-punish ang Edom. So, munang naa nakita nato diha sa verse 12. Ug sa 15 na nakita nato din nga God is going to destroy Philistia. So, ambot po sa butaan ni mga igsoon, mga Philistines. Sa dapit sa Philistines, Philistia ang tawag sa mga tao, no? Ang reason sa ingon din na because the Philistines dealt vengefully, mao gyud pare-pareha sa Edom, dealt vengefully and took vengeance with a spiteful heart to destroy because of madinumtanon, no? Madinumtanon ang mga tanaw na to sa Bisaya unsay pasabot ani. Sa verse 15, nagingon ang Ginoong Dios kay ang mga Filistihanon nanimalos man tungod sa ilang kasilag ug buot man nilang puhuon ang akong katawan. Grabe gadumot sila no. Naagani sila pag-igi, naa sila naagani sila pagsilos, gadumot pagid sila. So ma-imagine nato nga gagmayng sayop sa mga katawan sa Dios dumtanday nila na unya ila day yung sulungon, ila day yung pasipatan ng mga katawhan sa Dios nga mga Israelita. So suko ang Ginoo ana. That's why giingnan niya si Ezekiel, sulti sila nga ako silang ipanis, ako silang kastigon, ako silang hukman. Ana ang
kanang ana ang sulti ni Lord kay lisod lagi kung ang atong makontra anak sa Dios no, lisod kaay kung ang atong makontra kay wala may ang mga katawan sa Dios dili man perfect no, mga katawan sa Israelita dili perfect, mga badlungon gani kay sila no, but ang process of perfection is kuan manggod ka ng continuous ba mintus wala pa niabot si Lord aron sa paghukom sa buhi sa mga minatay, continuous gid ang process of perfection ana. So many times siguro ang mga katawan sa Dios stumble and fall o magani nga ipanis dayon diretso ni Lord ang kuan, pero lahi manggod kung naay laing nasod o laing tawo nga mopasipala sa mga piniling katawan sa Dios. Kaya suko gid gihapon ang Ginoo. Tanaw ra gud tanaw na to sa literal nga kanang earthly parents. Ang mga ginikanan mo punish man gyud no pag bantay ka bunalan kay gid ako ay gyud pagpagayag ulo di ba mo ana nga atong mga parents nga pagtarong gyud ana lugar ana. So normal nga ang ginikanan magdisiplina sa iyang mga anak. Pero sakit sa dughan sa ginikanan kung naay silingan nga mangaway, naay silingan nga bunalan ang imong anak. No, moingon din ang ginikanan nga gisultian unta ko nimo unsay sayop sa akong anak. Kay ako ang modisiplina sa akong anak. Ayaw kay wala kay katungod nga panamas-tamasan ang akong anak, wala kay katungod nga kasaba ng akong anak, wala kay katungod nga mubunal sa akong mga anak. So, masuko ang ginikanan, di ba? Makita na to, masuko gid ang ginikanan kay siya lang nay katungod mo punish, siya lang katungod mo disiplina sa iyang anak. But if there is somebody wanted to punish, wanted to inflict pain sa kanang iyang mga anak, masuko gid siya. Ingon ana ang heart ni Lord. No, inana siya lang ang nay katungod nga mo disiplina sa iyang mga katawhang Israelita. Dunay lain nga mo bugal-bugal ani, dunay lain mo pahamtang og silot nga kanang nga kanang walay hustisya no. So masuko gid ang Ginoo ina nang nahitabo ani no. That's why he's going to judge the Ammonites, the Moabites, the Edomites, and the Philistine no. Kay tungod sa ilang pagdumot no tungod sa ilang tanaw na unsa tong atong ipang-mention kaganina tungod sa ilang pagbugal-bugal, tungod sa ilang pagdumot, tungod sa ilang pagpanamastamas no, mga inaana ba. That's why suko ang Dios. So delikado gid kay sa nga tanan niya. Mao gid nga dito sa Samuel no, bukom Samuel ingon dito nga touch not my anointed one. Dili pud pasabot kay anointed one dili na siya makasala gyapon siya. He is not perfect no, he is not perfect. Ang mga katawan po sa Israelita during that time dili po perfect, dili sila mga perfect nga pangbunalan magay sila sa Ginoo no, pero lahi gyud kaayo lahi kaayo ang bation ni Lord kung naay lain nga mamanamas-tamas kanila kay dipindihan gihapon sila ni Lord, sakitan gihapon sila ni Lord. Gibuhatan nato sa example no nga para ra gud sa kaginikanan sakitan sila kung naay laing manamas-tamas sa ilang anak no. Bisan gani usahay verbal lang ikaw gyud man ha ingay mong mama ingay mong papahanga kuan anak kung ikaw ginikanan maminaw anak sakitan ka gani no. How much more kung mo dapat gyud ang silingan sa atong mga anak sakitan ta no. So inaana ang heart ni Lord, inaana ang nahitabo during this time. So that's why ginan niya sa Ezekiel na ang Ammon, ina ang Moabites, ang Ammonites, ina ang Edomites, Edom, ina ang taga-Philistia nga ako silang hukman tungod sa mga inaani nga mga rason. Amen. Naot nga natin nakutlo no nga kanang dili gyud maayo. Touch not my anointed one ana. So kabalo ko nga kung ato pa ning tas-on na ma-elaborate nato kay pero mubo ra man ang atong oras no. O salamat nga sa kamubo naagi apon tay nakutlo sa nga pulong sa Ginoo nga mensahe or kamatuoran or truth aning chapter 25 nga gihisgutan nato. It talks about the prophecy against Ammon, Edom, Moab, and Philistia. Unsay mga rason pod nganong hukman sila sa Dios. Amen. So mag-ambot ta labing banaan gamhanan, mahigugmao lang ito na mong amahan. Nagapasalamat kami kaayo Lord sa padayon kini mong pakiuban kanamo Lord God, matag sa buntag pag
enable ka namo aron makahimo kami niini nga bulaton, Lord. Thank you kaayo, Lord. Nagapray usab kami sa mga kaigsuonan karon nga manarbaho, Lord, sa ilang tagstag sa mga opisina publiko, pribado ugad. Salamat sa katakos, Ginoo. Kagahuman nga magauban kanila sa ilang pagpanarbaho aron ang mga dili kaya nila nga mga trabaho makaya tungod kanimo nga makig-uban. Minsan pa sa mga estudyante, Lord, padayon ka makiguban kanila o mga provide kanila sa ilang mga expenses sa school, mga balay ron sa tuition. Salamat usab bisan pa sa mga teacher, Ginoo nga makiguban ka usab kanila mightily, Lord, masinati nila ang imong gahom, ang imong presensya nga nagauban kanila samtang nagdumala sa mga classroom. Salamat bisan pa sa mga kaigsuonan nga naay mga online nga trabaho ugad padayon ka magmanifest sa ilang trabaho diha sa online ug tudloy sila, Ginoo, sa pagpasidungog kanimo, Lord, diha sa online aron nga ikaw o Dios magapanalangin kanila. Bisan pa sa mga kaigsuonan nga naay mga business, Lord, salamat usab kaayo, Ginoo, nga ikaw ang Dios magatabang aron mo asinso sila. Dalaygon ka, Lord, sa walay katapusan amahan, walay lain tagaan mo sa pasidungog paghimaya ikaw ug ikaw ra gyud, Lord, tungod kay ikaw ang tagias dungog himaya. In the mighty name of the Lord Jesus Christ. Amen. God bless us all until next